Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na at deritsahang pinabulaanan ang mga pinapakalat na mga dilawan na sila raw ni Pangulong Bongbong Marcos ay may namumuong alitan. At ito raw ay isang malaking kasinungalingan. Nagbigay din ng pahayag ang dating Pangulo patungkol sa laging pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos sa labas ng bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos pagsabungin di umano ng mga kalaban nila sa mundo ng politika, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na kamakailan nga lamang sa isang panayam. Buong katotohanan na inamin ni dating Pangulong Duterte na naiintindihan niya ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na ang magpabalik-balik sa iba't ibang bansa. Dahil ganito rin daw ang kanyang ginagawa nung una hanggang sa ikalawang taon niya sa pwesto bilang Pangulo. Sa katunayan, mabuti nga raw ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang taon bilang Pangulo ng bansa. Ang ginagawa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ay para makahikayat ng maraming bagong investor na makakapag-uwi sa Pilipinas ng multi-million investment at sa pamamagitan ng pinakikilala nito ang kanyang sarili at ang potensyal ng Pilipinas para maging susunod na pinakamaunlad na bansa ng Asia. Ayon pa mismo kay dating Pangulong Duterte, naniniwala siya na sa tamang landas pa rin si Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang mga taong pinili nitong maging parte ng kanyang gabinete. Pagdating naman daw sa usapin ng ICC, naniniwala si dating Pangulong Duterte na maninindigan si Pangulong Bongbong Marcos at maniniwala sa sariling judicial system ng bansa na hindi na kinakailangan pang manghimasok ng International Criminal Court. Ano man raw ang maging resulta ng paglilitis ng mga husgado sa bansa, naniniwala si dating Pangulong Duterte na ginawa nito ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para iiwas lalong-lalo na ang mga kabataan sa ipinagbabawal na gamot at sa mga kumukumbinsi man raw sa kanya na maging isa sa mga public official ng bansa. Diretsahan ding sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi na ito mangyayari at mananatili itong private citizen ng bansang Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan na marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, thank you President Digong for clearing everything. Sana ganyan si Lenny po para maayos ang kanyang mga supporters, helping each other to have unity. Thank you Lord and God bless. Marcos has his own priorities to travel outside the country, unlike Duterte, who had remained steadfastly committed to his political campaign to clear, clean, reorganize, and transform the bureaucratic image of the past administration into a public service domain. Tamang desisyon ni FD Duterte. Huwag nang sumali sa politics. Pwede siyang maging advisor na lang
huwag siyang magpasulsol sa mga nasa paligid na may personal interest para makakuha ng kapangyarihan sa gobyerno. Salute to F. Duterte, magandang iniwan mo na legacy sa politics. Huwag mong hayaang sirain ng mga salot na naghahangad ng kapangyarihan. End quote. And we will start with Chona Yu of Radyo Inquirer. Sir, good morning. Ayan. Good morning. Sir, this is a milestone legislation as this is one of your commitments in your SONA last year. How important is this to farmers? We cannot overstate the importance of what we have done today, not only for the agrarian reform beneficiaries who have been waiting for some relief for a very, very long time. We have been talking about this for a decade, and that everyone seemed to agree that it was time for us to look very closely on the financial situation, not of the banks, not of the financing institutions, but of our farmers. And so it has been the general consensus that there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many, many years. And so to wipe the slate clean and for our agrarian reform beneficiaries, there are two parts to this. Number one was the resolution of the actual titling of the so-called consolidated CLOAs. Having started to undertake that process, we then were able now to perfect the titles for our agrarian reform beneficiaries. But what would that do if bibigyan nga natin sila ng lupa, bibigyan natin sila ng tulong, nakalubog pa naman sa utang? Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy, it is so important to our survival as a country, that the agricultural sector is strong and that the agricultural sector is an important part. And that's what this does, because now we are recognizing and bringing into the whole system of our economy our agrarian reform beneficiaries, giving them not only a livelihood, giving their families hope for the future, but also the support that we in government and the rest of the country need for their agricultural hard work. Thank you, Mr. Thank you. President. Okay. Next, we have Alan Francisco of PTV4. Hi, Mr. President and gentlemen. Yeah, sir, may mga nakausap na po ako kanina na mga beneficiaryo from Region 3 and Region 4A. Hindi maitago po yung kanilang saya dahil after ilang dekada raw, at least hawak na nila yung mismong title nila. Oo, sir, matuturing, I guess, na malaking bagay yung condonation sa mga agrarian lands. So, ang sinasabi nila, sir, kanina, masaya sila. Your message, sir, para sa mga beneficiaryo. Well, yun na nga ang ating, kaya natin ginawa ito. At maidagdag ko na hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo ang ating ginawa. Hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng kanilang utang sa pamahalaan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nag-condone ng kanilang utang, kung hindi, nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At masasabi natin, may kaya na silang para patakbuhin ang kanilang hanap buhay at naipapakain nila yung kanilang mga pamilya at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya kung makita ninyo, lahat ng mga matagal nang tinatrabaho ito ay napakalapad ng mga ngiti at yung iba sa amin hindi na sumasayad yung paa sa lupa dahil sa tuwa. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next, we have Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. President, at congratulations po, pati doon sa ating mga beneficiaries. My question, sir, is how will this law enhance the overall trust of the DA for food security? Well, those very simple. Kung titignan natin, yung mga lupa na hindi pa naisaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries, yun na nga yung consolidated CLOA na hindi pa na subdivide,
hindi pa na-partition, tapos ito pa nga yung utang, ay palagay ko at sa tuluyang tulong ng ating mga ng ating DA at saka siyempre agrarian reform sa kanilang pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit. Ilang hektarya ang pinag-usapan dito? Napakarami. At least 1 million. Ang lupa, na halimbawa, lagay na lang natin sa bigas, sa palay. Ang more or less, ang nakatanim sa palay is 5 million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na rin yung third cropping. Kaya more or less 2.5 million. The agriculturist, the Senate President will correct me if I'm wrong, but more or less is 2.5 million na sinasaka para sa palay. Ngayon, kung magkakadagdag na almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira kung minsan nagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Maraming salamat po. Thank you. We have a question for Secretary Estrella from Rex Remitio of CNN Philippines. Mr. President, Executive Secretary, Secretary Estrella, magandang umaga. Magandang umaga po. Ayun, for SEC, clarify ko lang. So since 57 billion yung mabuburang utang, yung number nung mga farmers na magbe-benefit dito sa kabuuan, clarify ko lang kung nasa ilan sila. Napakarami po. Kasi po, nagkaroon ng konting kaguluhan kanina, mukhang nahulog yung kodiko ko kanina. Ngunit napakarami ang makikinabang dito. Kuan ito, mahigit sa ilang daang libo ang makikinabang dito sa condonation na to. Siguro mga more than 600,000. And since sila na yung may-ari no, ng lupa, di ba? Ganap ng may-ari sila. Hindi ba ito magre-resulta sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na ayon sa batas, meron kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, hindi magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. At hindi lang yun. Yes, sir. Siyempre, ito pamahalaan na ito, nakaumang ang isang katutak na support services na ibibigay sa kanila. Nakatulad ng ginawa po ng ama ng ating Pangulo at ng lolo ko po nung panahon nila. Idadagdag ko lang, ang nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili kaagad yung lupa nila ay dahil wala silang pambayad ng inputs, hindi sila makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya wala naman silang magagawa. Kaya yung dati, yung mga nasubukan nung una, ay pinag-aralan nito ng mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang bansa. At nakita nga namin, pagka basta titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, ay mangyayari talaga, wala naman, hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na-corner na naman, pinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc. etc. Kaya naman, yung nagiging sitwasyon ng ating mga beneficiary ay pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon, kaya't sinama maliwanag na maliwanag at binibigyan ng halaga ang patuloy na suporta upang magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa para maging matagumpay naman ang kanilang pagsaka ng kanilang bagong natituluhan lipa. At yun na nga mga kababayan.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.